yes, kumuha ka ng power pick, but it doesn't mean anything. Kasi nakuha na nga Aurora yung Leomord, and then they get themselves the Croc. Wala ka ng Valentina option, and then also open yung Sora for red 3 ng Aurora. Yep. Kasi, di ba kanina, ginawa to ng Aurora, pero hindi kasi Leomord yung show. Yung kanila, oo. Hindi obvious answer agad on the jungle, tapos may Croc agad. So ngayon, para sa Alter Ego, ano yung few remaining? Kung sakaling ipaprioritize sila dito, yung sabihin natin gold or pwede rin XP Win. flex, super flex mo hero. With Green. Okay. Ay, okay. Show versus Grok is very normal. Yung Yuzong, para lang hindi nila problemahin sa red 3. Yep. But now you gave a free Uranus game for Aurora. Honestly, they don't have damage for the Uranus. Pwede na Edward can just go Uranus. Red 3, no? Pero ang interesting for Alter Ego, shown agad yung cards nila compared to yesterday's match. Iba talaga yung atake nila per team eh. Oo, nagbabago talaga. And yun naman yung naiintindihan ni Master the Basics and the coach Dexter dito sa larong ito, no? Para bang sila na, alam mo, pagka blue ka kasi, madalas ikaw yung nagdidikta eh. Pero dito sa tagpong ito, parang Aurora nagdidikta ng mga mangyayari. Dahil doon sa first two. Nawala yung tempo ng Alter Ego. Kasi walang pressure na binibigay yung Zushin. Pero ito, interesting pick up from Aurora. Instead of the Eve or the Uranus, they go for the Farsa. They just want long-range damage. I think ang plano nila dito is i-gank yung Yuzong. They want to just shut down this Yuzong's game completely. So hindi siya nasasagot essentially ng raw tankiness. Pero ang sagot ng Aurora is pure damage para mapatay kagad nila yung Yuzong sa early game para magkaroon ng tempo yung Leomord. Alam mo, pakiramdam ko dito, sabi ni Edward, guys, ginawa sa akin to dati, in-Edward treatment ako eh. Kapag ka naka-Yuzong ako, may parsang lilipad. 5 minuto Oo. na Ini-Edward treatment ka, no? nagulat ka talaga sa umpisa. Ang hirap nun. Wala nang hero si Yasuke, pre. Babalik siya sa Uranus Babalik jungle. din. Ang malala nito, pag di nila binan yung Uranus, again, threat pa rin yan. Okay, tinanggal yung Uranus. Kasi yung Red 4, ano pa rin yan eh? Ayun Uranus na. is waving. Oo. Ngayon, ang problema ng Alter Ego is yung Claude Red 4. Ay, oo nga. Nakalusot. Tapos, ang siguro naiisip ng Alter Ego is pwede sila mag-Sora. Pero pwede mag-Valentina pa last pick si Edward. Ano matitira kay RP dito if in case? Kasi kung babalikan natin yung pool Yung ng hero na Granger ba ginagamit siya? nyo, mga Granger, Granger, yeah. CC, gumagamit din siya nun. Pero dito sa lineup ng Alter Ego, medyo hindi option. Pero na kung mag-YS na sila, pero Hindi Hindi na kasi- recommended actually, no? hindi na nagagamit ng YSS ngayon. Parang kahapon na napansin ko, walang pumapansin eh. Alam mo, feeling ko nagsimula yun nung SRG Aurora Turkey eh. Parang naramdaman ng lahat walang silbi yung YS sa harap ng isang Leomord, Farsa, lalo pag may Grok. Parang nawala ng kwenta yung Yi Sun Shin. So now they just switch to heroes like Leomord, Guinevere, Suyo, Nolan, yung mga high tempo heroes. Kasi parang sobrang importante ngayon ng trio mid kasi pag nakuha mo yung early game pressure, hawak mo yung river, hawak mo yung tempo to actually fight objectives, and I feel like that's the important important aspect of the meta right now. Yung mga carry, usually nanggagaling na sa either gold lane or sa mid, yung mga Kimi, even sa XP actually. Lakas din bumuhat na XP ngayon. Oo, high impact heroes yung normally nakikita nga natin, di ba, na na-open yung mga likes of Povius, even the Turisla. Pero ngayon, grabe yung hugot dito nila Coach Zephyr onto limiting yung gold lane Harit. Medyo, siguro from game number 1, jitters na rin ito. Claude na hatato. Yeah, Claude. Ang dami pang options here para kay Domenkite, you're right. Claude mo na, Domeng. Kaya mag-Sora, Claude na. The winningest. Okay na yan. The winningest marksman of M7. So, para kasi ang mangyayari dyan, pag nag-Sora sila, okay. Yung Sora kasi, mas maganda laban sa Granger. Pero either way, yung Claude din naman lamang sa Granger. So now, Alter Ego, they have to pick between Granger, Sora, and then potentially a Suyu jungle. Kasi so far, medyo kulang pa ng magic damage itong Aurora. So may tempo pa ang Suyu in the early game. They cannot go any late game heroes here kasi ma-out-tempo sila nung Farsa Grok. May mga kahapon nag-comment yung Joy, pero kasi may Leomord po. Yeah, may Grok din. Ang hirap kasi although it's included sa hero kits nga para dito kay Alter Ego, especially for Yasuke, hindi siya most recommended. And ito nga yung Granger na option and the Suyu para kay Yasuke. Patay ka ngayon. Nako. Patay ka ngayon. ito na. Sora ni Edward. Sora o Lapu. Pili ka lang, Edward. Sora o Lapu. Nako, abangan natin. Ano ba ang hero dito ni Edward? Tingnan natin. Kung Sora, okay din naman kasi ang kunat din ng hero na yon, may damage pa. Lapu-lapu, sanay na tayo kay Edward na gumagamit yan. Teresda okay din eh. Sakto, Yun nga yung kanina hinahanap ko eh. Gusto ko yung Sora, man, kasi super flexible. Like meron kang engage,
meron kang damage form. Kung kaya mo i-solo kill yung Granger. Oo nga eh. Beautiful MLBB, pag nakikita ko lagi si Sora, ang ganda ng combos. Oo. Di ba? Yung in-between. Outdrafted ka ngayon! Format ngayon. Very nice job para dito kay Master the Basic. Midnight Lima, no? approved. Oo, 5. 5 yung nakuha natin. 5. Patay, anong masterclass, Seper? I-master mo muna ang basics. Oh my goodness. X-Factor daw kasi siya. Ganda na. Ganda Eto, na. Master the Basic na mismo. Ganda Oy, na. pero may ano to hindi to sure win, okay? On paper, it's a clear draft win for Aurora, but there is a big question mark. Can they stop the Suyo tempo? Kasi kailangan natin yung Suyo eh. Last year, traumatic to para sa mga mid laners kasi yung Suyo kapag nakakuha ng snowball, wala kang hawak sa mid. So, Light and Yue, they have to be very incredible in their performance here in the mid lane. Tignan natin kung magtutuloy-tuloy nga ba ang tempo para dito sa Aurora Gaming PH as we enter the game number 2 and best of 7 grand finals ng M7 World Championship. Sabay-sabay nating alamin, casters, kayo na to. Okay, naka-isang puntos na ang Aurora Gaming. Men, tama ka dun eh. Ang ganda ng draft ng Aurora dito, pero it's all up to them kung paano nila makakapitalize ito. No? Kasi may mga punto rin talaga na maaari magkamali at magkaroon ng mga errors dito. Lalo na sa gold lane, di ba? Yung Claude, maaaring dalaw-dalawan yan. So, kailangan kumanap ng magiging sagot ng Aurora dito. If ever man na yun yung maging puntiran nila. Alam mo, feeling ko, simple lang ang solusyon ng Aurora. And medyo mataas ang expectation ko sa kanila this match kasi game number 1, again, almost flawless execution. Dito sa game na to, sobrang simple lang ng early game solution nila. I-wall mo lang ng i-wall yung wave sa mid, i-freeze mo lang kasi yung Suyo hindi makakadalaw dyan hanggat yung wave ay hindi nagpo-push for Aurora. Oo nga, no? Kasi, Ayan, naka-wall pati second wave. kasi sanay tayo pagka Suyo, di ba? Pagka dadaan sa gitna yan, Oo. sasampal, di ba? And medyo mahirap yun para sa isang mid laner, lalo Oo. na ang taas din ang damage ng early ng isang Suyo, di ba? Imagine mo, blade surge cuts, bigla ka mapapatiran, di ba? Nasa ilalim ka ng torre, queller palabas ka talaga. Vertical malala yung Suyo. Oo, ngayon nakikita natin na may konting domination si Nakawall na naman Doming Nakawala dito. naman yung mid. Ayaw talaga pala dito. Men, I like it. Tama ka nga doon ha. Paulit-ulit lang ang gagawin dito ng ni makadala. Light. Hindi makadala yung Suyo. Sabi niya, sige, dito na lang XP. Ayan na, pupuntahan na dito ni Yasuke. Ano ko ngayon? Naka-freeze pati yung XP. Nandun yung pater. Nakita niya yung pater. Sabi niya, pati ba naman XP pinipreeze? Walang threat ng Blade Surge dito mula kay Yasuke. Mag-aantay lang ata sila ng level 4. Siguro ang plano nila Alter Ego dito, sige. Magkita-kita na lang tayo dun sa unang pagong. Ayan, kikilir na naman sila. Naka-freeze na naman. Ayaw talaga. Hindi makadala yung Suyo. Ayaw talagang pakita. Nauna si Alec and Dragon. Okay, hindi na kailangan i-contest yan. Mas mabuti lang, mainam lang ibigay mo yung pagong kay Yuzuki para mawala sila ng tempo. Pero kukontes ata si Edward. Nandoon yung sipa mula kay Alec. Edward, flicker out pa! Buhay pa siya with the dash flicker combo! Walang nakuwang kill yung Alter Ego. Man, nakaiwas pa ang Aurora Gaming, lalo na itong si Edward. Kung namatay si Edward doon, magbabago ang istorya noon. 300 lang ang kalamangan ng Alter Ego. Nakuha man nila yung pagong. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpa-farm dito ni Demon Kite. Hindi siya nagpapahuli. Pero may pag-wall na ginagawa dito si Light. Hindi lang mid yung frenismen, pati yung jungle. Napakagandang mighty swing para maitulak. Nakuha pa niya yung malaking green. Okay, yung isang beetle na lang ang latira, yung maliit na beetle. Let's see, 4 na miyembro, nagsasama-sama para sa Alter Ego. Ang plano ata nila ay guluhin lang talaga ito si Demon Kite. Inuubusan nila ng farm. Retribution na ginamit para ma-secure lamang yung green cap. Pero grabe yung ubus oras nun, men. Kung ikaw yung Suyo, Oo. every second counts. Oh, okay, magandang dash shot mula kay Nino. Hindi siya nahuli. Kasi sabi niya, ginanito namin si Edward eh. Ano Oo. po yung pakiramdam? So ako'y mag-iingat. Oo, yun nga. Tsaka as long as kita naman niya itong mid-duo ng Aurora Gaming ay medyo safe siyang gumalaw-galaw dyan. Kasi ang threat lang naman na dumalaw sa kanya si Demon Kite. Pero kailangan trade din Demon Kite. Yun na nga, kumuha na nga siya ng green cap dun sa gilid. Kailangan niya humapol dun sa maliit na... Oh! Andun yung tech charge! Tinamaan kagad si Hijumi. Kailangan niya mag-flicker. And yung beacon ay nagamit na rin kagad. Men, binibigla ni Light, ha? Nagulat si Hijumi kasi kanina pa nakapin sa mid eh. Sabi niya, oh, bigla akong tinalunan. Kala ko medyo babagalan yung yung game. Uy, kakaiba to ha. Ngayon lang natin ulit makikita to ha. RP rushing the Sky Piercer. Wow. So again,
ang idea talaga dito for Alter Ego Esports is, please, ipanalo natin yung early game. Oo. Please. Kasi pagdating na ng late game, malaking problema tong Cloud na to. Alam mo, pwedeng, ang maging atake naman ng Aurora Gaming dito, sila naman yung umiwas ng umiwas. Oo, Dangerino. Oo, dadudge lang nila yung plano dito ng Alter Ego, tapos trade, kuha na lang ng kuha ng trade. Pero may bakbakan si Edward at si Nino. Talagang iniisa-isa ni Nino mga malulupit na XP laner no? Oo, gusto niyang bigyan, pati si Mr. Consistent. Kaso ito, nagkakatingin na sila sa pagong. Okay, Alec, tamang Jin Kundo lang. Edward! Edward, ako, dadalay mo. Pwede na siya mula dito kay Yue. Ababa na po ni Yue, pero doon yung Blazing Duet. Mula kay Doming, kahit at si Demon, kahit ay nakakuha na ng pagong. Tatlo ang tumpa para sa Alter Ego. Absolute perfection mula sa Aurora. Yung set ni Edward with a torrent form flicker sa may bandang likuran. Tinulak pa pasok sa Feathered Airstrike. And nakala ni Yazuki, men, makakatulong siya. Naglakad siya palabas ng turtle lang nakasalubong niya. Yung liwanag ng Grok. Tectonic charge sa mukha. Nasilaw doon kay Light Ang ganda na ito, ang naplato ng maigi ng Aurora Gaming doon sa may bandang ibabang bahagi. Si Ed Madigabang. Ayan na naman. Sabay sumama na ni si Demon Guide. Papasukin natin nila under the turret. Wala kang dragon. Alam din nila walang dragon. Wala kang dragon. Sabak na dito ni Mrs. Consistent. At killing spree na siya. Flawless gameplay still mula sa Aurora Gaming PH. Inimmune yung knock-up! Kasi iba pa rin naman siya ng Wave of Dragon. Sumakako pa rin siya ng kill. Pero men, si Light, grabe! Yung pangungulit niya sa Alter Ego. Men, kung ikaw Alter Ego, bad trip ka ni. Oo. Kanina ka pa ina-outplay. Ang gulo dito ni Light. No? In a good way. Ang gulo ni Light. Dahil men, yung mga plano ng Alter Ego, pre, hindi na nagtatagumpay. Basag na nga yung bottom. Hence, konting sisikip ang mapa dito sa may right side ng Alter Ego. Pero kakakuha lang ng 1,000 kalamangan ng Aurora, di pa rin sila pwede magpakakampante dito. Oo, lalo ngayon, meron pang numero 1 sa Skypiercer ni RP. For Alter Ego Esports, there's still the chance na makakuha sila ng tempo in the mid-game, but the window is closing in. And as we look at the form of Doming Kite, meron na siyang items dito. Medyo mahapdi na rin yung Blazing Duet kasi ahead sila pagdating sa gold. Kakatapos ang mga Warhawks mula dito kay Suyo. Pero grabe tumumpa si RP, men. Sinapak sa mukha nung ni-Light with the mighty swing into the tectonic charge. And si Nino dito inahabol si Doming Kite sa may badang likuran. Makukuha niya yung Cloud Kid even under the Purify. Pero here comes Demon Kite with a Phantom Steed. Tumumpa na. Kabayo sa Dragon ang nagwagi dito si Demon Kite. Dalawa ang tumba. Pwede pa ata nila basagin yung top lane. Pero re-respeto muna dito ang Aurora Gaming habang si Yazuki, habang nangyayari pala mga bagay na yun, ay kumukuha na ng pagong. Akala ko liligo sila dun sa may purple buff. Pero sabi nila, sige, dun tayo sa safe na ruta. Ayaw din natin magpakakapate. Kijumi versus dito kay Edward. Nako. Nabigyan Kahit na mag-flicker ka! Oh my goodness! Pinansa naman ni Edward, pero di pa pala pinansa ng Aurora Gaming. Yue with a penalty. Iwas si Orbi, pero kinaltukan lamang dito ni Light. Titrade pa ata dito si Alec. Andun yung Jin Kundo, aabutan niya at makakasipa, pero wala ata magpapalaw. Andun yung Mighty Swing. Andun yung Blazing Duet mula dito kay Domingite. Sila pa ata mabibigyan dito at si Nino ay mabubuhay pa rin, pero sabi ni Domingite, hindi maaari yan. Isa pang normal hit sa akuan na si Domingite. Sabay sasama na si Demon Kite. The Kite Duo is doing it. Alec ay nabigyan. Dalawa para kay Doming. Kukuha pa sila ng purple dito. Andun yung Featherless mula dito kay Yue. Inatrasan na lang ng Alter Ego at inayaan na yung purple. Lamang pa rin ang Aurora Gaming Philippines. Dinaan sa Santong Brawl ng Alter Ego Esports. Kaso hindi nila kinaya, men. Shinutdown sila ni Light. Pati yung Granger na huli si RP. Nagsimula yun mula sa huli ni Edward. Napatay nila yung Zushin. Nagsubok lumaban si RP. Ang hindi nila inaakala, willing makipagsuntukan ng Aurora Gaming. Oh my goodness, ibang klaseng Aurora. Nakikita natin para bang ready sila at handa sila sa mga suntukan mula dito sa Alter Ego. I think iniready na rin nila yung sarili nila kasi pamilyar sila sa galawan ng Indonesia, pamilyar sila sa galawan ng Alter Ego. Pero may 2v1 na magaganap. Alec, naramdaman kagad yung mga normal hits mula dito kay Domeng. Si Yazuki nandun yung Evil Queller. Pero at last muna dito, itong si Yazuki, pwede atang bilhin yung trip dito ng Aurora Gaming. May Feathered Earthshake pa rin na available para kay Yue. At Edward! Magsisimula na nga ata sa si Jumi. Ang tira na! Kailangan na mag-beacon, pero dun yung Feathered Earthshake. Sa may wave mula kay Light. Tumpa kagad si Jumi. Ngayon lalaban pa ba ang Alter Ego? Yung wave muna naging target ni Nezuki. Perfect execution mula sa Aurora. Walang dragon sa Lord! Paano na
Magko-contest! Men, walang contest Wala talaga. na, pre. Wala. Mahirap na talaga. Malabo pa sa sabaw ng pusit, pre. Malabo. Madilim, pre. Madilim. Madilim. Ang tsansa ng Alter Ego Esports dito, pero maliwanag naman ang opening para sa Aurora Gaming Philippines. Favorite na pagkain ni Edward si Hijime. Yeah. Si Yazuki naman ang mapagtitriban. Susunod ka na sa listahan. Yazuki tutumpa as Aurora claims another from Alter Ego. Men, hindi makagalaw si Yasuki dito, ha? Hindi niya mapagana yung early na expectation natin para sa isang Suyu. Of course, sa pangunguna ni Light, ginugulo niya talaga ng gusto. Ayaw pagpahingahin. Pero dito si Nino, poprotektahan nila yung Torre sa gitna. Si Light na nag-aabang. Light. Abang sa tatlo! Andun din yung Feather Airstrike. That layering of skills from Aurora Gaming. Dalawang tutuba para dito sa Alter Ego at hindi pa sila tapos. Andun yung Pux mula kay Yue. Mababa ang buhay ni Hijime. Yung Lord na nasa itaas na bahagi. Grabe, ito na yung ano, Oh my God. ito na yung tandem ng mga Raiders, pre. Demon Kite and Light with the off angle. Anong Alter Ego lang ang may off angle? Kami din, kami pasimuno niyan. Men, ibang klase ang Aurora Gaming dito. Alter Ego, pre. Alam natin yung logo nila, tatlo mukha. Pero lahat yan nakaluha. Nakaluha, malungkot. Aray ko. Malungkot ang nangyayari dito para sa Alter Ego. Hindi sila makaharap ng espasyo and Aurora again, flawless execution. Namatay man si Edward, nawala naman yung Torre nila, yung mga ulo ng Alter Ego, nakalbo yung harap ng base nila. Oh my goodness. Wala. Base turrets na lang ang natitira para sa Aurora Gaming. Pero again, hindi tayo dapat magpakampante. 5,000 ang kalamangan. Nakita na natin to mula sa Alter Ego, sa laban nila against SRG, sa laban nila against Team Liquid. Kailangan lang kumalma. Kailangan hawakan ito at nakay Light ang bola. Nakakailan talaga bola. Ayan na. Featherless na gagamitin. May wave pa naman sila. Sisiba pa si Alec. Andun yung Black Dragon form. Pero wala ata. Dito ang Aurora Gaming. Men, nalungkot na sila. Si Alex, sinubukan sumipa. Nag-BMI lang yung Claude. Napagamit pa ng Dragon. And si Yazuki, men, ginawang funny. Ginawang funny yung Suyo. Split push ng split push. Wala na siyang ibang option dito. Hindi naman siya pwede makipagharapan talaga sa Aurora Gaming. Alam mo naman, nanggagaling yung damage ng Suyo pag lumalapit siya. Oo, Hindi tsaka- ka pwede mas pumasok dyan. Hindi siya makalapit. Sinasapak siya ni Light eh. Di ba? Minamighty swing eh. Alam mo, kung nanonood si Fabian tsaka si King Kong, nakasimangot sila ngayon. Naaalala na, hindi ganito magsuyo. Oo nga eh. Yung suyo namin, first blood sa mid, 40 seconds. Naalala ko yung mga Suyo na yan, lalo na si King Kong. Nako po, sobrang... Sigma pattern. Sigma pattern talaga. Okay, tinawag na naman si Marfiel. Ito pre, no pattern. Walang pattern. Walang Oh, pattern, wait. men. 0-2, 0-2. Hindi nila napakinabangan yung kusil nila dito. So may ideya ang Aurora Gaming. Pwede silang pumipit. Pero sabi dito ng Aurora, Sila ito. kalmahan lang natin. Magpapakita sila. Kita Nako. talaga sa itaas si Edward. Kukontrol sila ng Lord, ha? Kukontrol ata sila. Naka-off angle na naman si Light. Sabi niya, alam mo, binubuhos ko na lahat ng aking lakas dito, lahat ng aking memorya, pati yung experience ko sa Indonesia. Sanay na sanay ako maglaro kalaban ng mga Indo. Okay. And ito, grabe oh! Hoy! Hinarapan lang, men. Nagpakita na si Light. Hello! Edward. Okay, dito mama yung kanyang 24 pero Feather Strike. Mapapabagsak si Alec. Grabe yung pader ata yung pumatay. Yung pader yung pumatay kay Chu. May nang hirap na ito, ha? Pabuhay na rin naman. Medyo matagal-tagal, 44, 46 seconds pa. 12 minutes and 46 seconds para dun sa Lord. Pero ang Alter Ego, aabot naman din si Alec if in case. 5 miyembro ang maitatalaga para dumipensa dito sa larong ito. 7K na ang lead ng Aurora. Oh. So ang goal lamang nila dito ay huwag palabasin sa base ang Oo. Alter. Pure macro kasi ang kailangan lang nilang gawin is ilagay si Light doon sa jungle ng Alter Ego. Ubusin lahat ng jungle creeps. Hintayin yung Lord. By the way, PSA, Public Service Announcement. Ano yan? Kompleto po ang Battle Space ng Aurora. Oh my goodness, oo nga, may mga Purify, may mga Flicker. Si Light, tingnan natin si Light guys, ha? Nasa kanya ang bola dito. Let's see kung paano ang engagement ng Aurora Gaming. Lord ay sasalubungin nila sa may bandang itaas. Hindi, aayaan nila. Ang goal lamang nila dito ay clear kagad yung iba pang bahagi. Pero napuruan kagad si Yasuki. Kalahati kagad ang kanyang buhay. Si Domikite, tinutore lamang. Yun talaga ang kanyang magiging target dito. Tagumpay ang plano. Yung top lane din ay napakasag. Pre, si Hijime na trauma na, pre. Naglagay lang ng pader si Light na Crimson Beacon. Naglagay lang ng pader, ikaw naman, kuya eh. Oo, huwag ka naman masyadong kabadog. Kalma mo lang. Easy ka lang dyan, sir. Nakakadagdag ng edad yan, pag stress ka lagi. Oh, wait lang ha. Ayan na si Domikite. Tino mo naman napakatama ni Domikite.
Doming Kaito nagpapakita kay Alec. Parang tinitrete niya si Alec dito. Sige, sipahin mo. Oh, pader. Ito yung wall. Flicker mula dito kay Hijumi. Si Edward ay pumasok na rin sa gitna. Oh, Edward! Dadali na ito yung tech charge! Residuan mula kay Doming Kite. Patay kagad ang isa. Next bata dito si Nino. Tower lock. Ito na sila. Base lang pa ang magiging call. Papasok na si Edward. Nag-winter count din. Andun si Yazuki. Sa BBM ay out mula dito kay Doming. Buhay pa rin naman sila. Mabibigyan natin dito si Edward. Buhay pa rin. Buhay pa rin. May sunog. Kaya lang makakaligtas. Okay. Hijumi makakakuha ng kill. Atras muna dito yung Dragon. Next round ata ang Predator magiging strike! plano. Predator strike! Nagamit na rin ang Tower lock! ikon. Pwede na mag-base ang Aurora Gaming. Pero kailangan makadikit yung mga wave. Ang bababa ng buhay nila dito. Pero re-respeta muna sila. Okay. Medyo mabababa kasi yung buhay nila. Baba eh. And hindi nila nakakalimutan na may Sky Piercer. Okay, Oo. may Sky Piercer. Kahit 4 lang naman yan. By the way, 4 lang naman nung Sky Piercer. Hindi po 40 stacks. Literal, 4 lang. 4 lang. 4 lang yung laman ng Sky Piercer stacks ni RP. Pero sabi ng Aurora, okay lang yan. Baka maging numero tayo eh. Oo, ayaw sumagal dun sa Oo. 4%. 4% pa yun yung ano? Parang, ganun eh. Literal 4%. Oo, 4%. 4% ang buhay. Ay, hindi. Parang 6.4 ata. Oh, yun. Basta ganon. 6.4. Basta ganon. Napakaliit. Basta may certain threshold. Oh, napakaliit lang. Napakaliit lang. Pag umabot ka doon, yatops Oo. ka. Pero sabi siya ng Aurora, kalma natin. Baka magingay yung Wag. comment section eh. Oo, baka mag-ingay eh. Yung Oo, mga naka-clipboard eh. Baka Oo. i-copy-paste na lang eh. 5 letters yun eh. 5 letters. Oh, iwasan natin. 5 letters yun. 5 letters. Okay, talaga Tingin-tingin isang letra sila eh. natuto na Aurora dito, men. So sabi nila, okay, kalmahan natin. Kalma lang. Baka magkaroon tayo ng podcast kay Wolf na naman. Oo. Baka yung podcast ay sakto, madilim yung ilaw doon. Oo, madilim yung ilaw. Madilim yung ilaw, gloomy. Oh, okay. Kalma. Perfect Lord Dance, okay? Ang Sige. hinahanap nila dito, 2 target lang. Si Ezuke, taka si RP. Actually, kahit sino pwedeng bagsakan ng Feather Strike. Pero si Light, 2 target lang hinahanap niya, pre. 2 hero lang. Pwede nilang bitawan tong Lord na to, by the way. Uy, si Alec, nagtapang! Nagtapang! Okay, sabi mo, trigger discipline. Hindi ikaw ang target namin. Oy, Crimson Beacon na ginamit ha. Mababa na kagad. Oh! Okay, walang tinamaan yung tech charge. Hindi pa dito itong si Light. Pero sabi ni Demon guys, sige, laban na kagad natin si Edward sa likod! Wala na kagad yung jungle next bata si RP. 2-man down, I repeat. 2-man down para sa Alter Ego. Next bata ito si Alec. Tuloy-tuloy na yung normalisity ni Dominic Kite. Si Hijumi saan ka pupunta? Oh Tatlo my kagad ang tumba. goodness. Net K ang goldie dito ng Corona Gaming at game number 2 ay mapupunta sa Northern Lights. Tuloy ang liwanag, tuloy ang pag-asa, at tuloy ang pagmarcha ng Aurora Gaming Philippines. Pangalawa na yan! At ngayon nadidiwang Woo! ang buong Aurora sa kanilang pagkapanalo doon sa game number 2. Sobrang smashing. Nung game na yon, ayaw magpalaro, ayaw magpahinga, Oo. ayaw din talaga nilang mag-farm. And as you mentioned, naging funny na nga yung galawan, hindi pa rin makapag-split push ng Oo, payapa men. doon sila Yazuki. Alam mo, parang sabi ata ng Edward dito,